Iyan gaanino sa gabi. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Samar, may paniniwalang matagal nang kinatatakutan ng mga tao. Kapag ang gabi ay naging sobrang tahimik, may nagmamasid. Hindi ito tinuturo sa paaralan, ngunit alam ito ng bawat batang lumaki roon. Ang matatanda ay laging nagsasabi, huwag lalabas kapag hating gabi. Huwag sisilip sa dilim. Si Daniel ay isang binatang umuwi sa baryo matapos ang maraming taon sa lungsod. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng aswang. Para sa kanya, ang takot ay produkto lamang ng kamangmangan. Kaya nang mamatay ang kanyang lola at siya ang magmana ng lumang bahay, hindi siya nag-alinlangan na tumira roon. Unang linggo ay tahimik. Ngunit isang gabi, biglang tumahol ang lahat ng aso sa baryo, sabay-sabay, parang may isang kinatatakutan. Maya-maya, tumigil ang mga ito at napalitan ng nakakabinging katahimikan. Doon narinig ni Daniel ang tunog sa bubong, mabagal, mabigat, parang may gumagapang. Pinilit niyang huwag pansinin. Ngunit sumunod ang amoy, matamis at malansa, parang dugo na nababad sa hangin. Kinabukasan, sinabi sa kanya ng kapitbahay na si Aling Nena na maglagay ng bawang sa bintana. Hindi siya tumawa. Hindi rin siya sumunod. Ilang gabi pa ang lumipas nang may mawala sa baryo, isang buntis. Walang bakas ng pakikibaka, tanging bukas na bintana at patay na lampara. Mula noon, gabi-gabi nang may naririnig si Daniel, pagaspas ng pakpak, mahabang paghinga, at minsan ay bulong ng kanyang pangalan. Isang madaling araw, nagising siyang hindi makagalaw. May aninong nakadapa sa kanya. Dilaw ang mga mata nito at ang dilay mahaba at basa. Umiti ang nilalang. Hindi ka naniwala, bulong nito. Kinabukasan, bukas ang pinto ng bahay ni Daniel. Wala siya. Ngunit sa bubong, may naiwan mga marka ng kuko. Hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao na kapag tahimik ang gabi sa baryo, may isang aswang na dating hindi naniwala. At naghihintay siya ng susunod.